Amen. Let's clap again our hands to the Lord Jesus. The Lord is magnificent. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is magnificent. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, O God. Hallelujah. Oh, we bless your name, Jesus. We are here to worship you, Lord. Hallelujah. 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 Come on, church. Hallelujah. Let's praise the Lord Jesus. Let's worship him. Oh God, hallelujah. Oh yes, Jesus, you are wonderful, Lord. Hallelujah. Oh God, we bless your name, Jesus. We bless your name, Lord. We thank you for your presence today. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. The Lord is good. Everybody say, praise the Lord. Pwede mo bang ngitian yung katabi mo at sabihin mong, purihin natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Before you sit down, I would like to read the word of the Lord. Amen. This will be coming from John chapter 15, beginning from verse number 1 up to verses number 8. And I thank you for all our visitors today. Thank you for coming. Thank you for joining us in worshiping and praising our Lord. Amen. The Philippines is the only Christian country, the entire country, majority. And even in the West and Eastern, in the Europe and in America, in every place of the world, mga kapatid, humahanga sila sa Christianity ng Pilipinas. And I witnessed myself, mga kapatid, na they come from different countries. They go here in the Philippines just to watch how we worship. They observe how we praise the Lord. Doon sila hangang-hanga, mga kapatid. Napakataas ng resiliency level ng mga Pilipino. Kahit binabagyo, nakangiti, dumilindol, tapatan mo lang ng camera, nakangiti. Ganun bumibilib sila sa atin. And now I know why, mga kapatid. Because tayo mga Pilipino, we sincerely love the presence of the Lord. Yung sinseridad ng pagsamba nandoon. Yung sincerity ng pagpupuri nandoon. Mga kapatid. Tayo mga Pilipino, we are very religious. And idagdag ko lang, we are very spiritual as well. So, kaya tuwang-tuwa sila sa atin at gusto nilang gayahin yung klase ng init ng pagpupuri, pagsamba, paglilingkod sa Diyos na nasa atin. Kaya, hindi natin namamalayan, mga kapatid, yung ating simpleng pagpunta sa gawain, pagsamba, pagpupuri, pagiging tapat, yan ay nagiging blessing sa iba, nagiging message yan sa iba. Kaya let's keep on abiding with the Lord. The Bible says in King James Version, John chapter 15, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, Jesus said, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can you except you abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified. Sa ganitong bagay ang Diyos ay napupuri, naluluwalhati, that you bear much fruit, so shall you be my disciples. Mga kapatid, one of the takeaways that I have in the conference is
It's a very simple word, but it really struck my heart. Sabi ng isa sa mga mangangaral, we are called to be fruitful, not just to be faithful. When the Lord will welcome us in heaven, thou good and faithful servant, enter ye to the joy of thy Lord. Thank you for being faithful. But the Lord also is looking. We are destined not just to be faithful. We are destined to be fruitful. So kahit na anong gawin natin mga kapatid, unless we produce fruit, we are not the disciples of the Lord. The only thing that we are called the true disciples of the Lord is when we bear fruit. Name it. If your patience is bringing more fruit to you, then you are a disciple of the Lord. But if you just learn about patience, but you don't practice, you don't bring it to life, it's not a discipleship thing. The disciples thing is to bear fruit. So today, brothers and sisters, I would like to preach today the word that says, abiding. Lord Jesus, you have promised and you have given this promise long time ago. And now, I pray, every one of us, Lord, listening today, Lord, I pray that this word will strike to their hearts. Bringing forth more fruit, Lord, or bringing fruit is your pleasure. And I pray, help us to bear much fruit, Lord. We know this, Lord, we know this long time ago. But some of the people having difficulty in having fruit. God, we don't want to serve you just the fruit of our mouth, but we want to serve you with the fruit of our labors, Lord. And there are fruit, Lord God, in this ministry. And I pray, Jesus, and every disciples that is here, Lord God, I pray that they also commit their fruit to you, Lord. One day you will come and you will take an inventory, Lord, of not of the things that you have provided, but the things that we have produced. Ikaw ay babalik, Panginoon, hindi para hanapin ang binigay, kundi hanapin sa amin ang tinubo, Panginoon. Kaya, O Lord, hallelujah, tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang mensaheng ito sa araw na ito, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Bless our visitors today. Bless this congregation, Lord. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to the Lord. Let's give the Lord the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to your name, Jesus. Amen. You may be seated. Thank you for standing so long. And that's part of our worship to the Lord. Standing, sitting, clapping of hands. Amen. When I read my Bible, mga kapatid, I realize that regeneration does not only end in baptism. Kapag tayo ay na-regenerate ng Panginoon, being born again does not only stop in baptism. Hindi natin dapat isipin na kapag tayo ay nabautismuhan na and then the process is already ended. No. But when you are baptized in the name of the Lord Jesus in water, that's only the start. Because regeneration is a continual process that every born again must comprehend. Aside from focusing on ourselves to win souls for Christ, we must face the fact that most Christians need to win themselves. Because winning ourselves will help win others. Hanggat hindi natin naaakay ang ating sarili, hindi tayo makakaakay ng iba.
When we are baptized by the Lord Jesus Christ to water, mga kapatid, and His name was applied to us, the Lord is regenerating not the other people, but God is regenerating us. Tayo yung binabago ng Panginoon. Tayo yung kinakalibrate ng Panginoon, mga kapatid, na maging ma-tune up tayo according to His preference, mga kapatid. So, meaning to say, kapag tayo ay nabaptize, yung regeneration process ay nangyari sa atin. It's a continual process. So, in every time we go to church, we repent of our sins. Every time we pray, we repent of our sins. Hindi naman tayo perpekto, mga kapatid. Sa tuwing tayo nagkakamali, we ask forgiveness. Kailangan natin ng Word of God. So the process of regeneration, the process of washing our sins, does not only stop in the baptism. It goes along hanggang ang Panginoon ay bumalik, mga kapatid. So the more we abide to God, the more we get closer to our God, the more we are getting clean. The Bible says in verse number 1, that I am the true vine, Jesus said, and my Father is the vine dresser, husbandman, sa King James Version. Vine dresser meaning to say, ito yung nag-aalaga ng puno. Ito yung naglilinis ng puno. So walang ibang ibig sabihin si Kristo kundi siya lamang ang tunay na puno at siya rin ang lumilinis, nagme-maintain ng puno. And we are the branches. Tayo ay nakakabit lamang sa puno. Without the vine, the branches are nothing. At ang sabi niya, the branches either bring more fruit, or it's just a dead vine, mga kapatid, dead branches. At ayaw ng Panginoon na tayo ay hindi nagbubunga, mga kapatid. That's why when I read my Bible again, I observe that character makes Christianity with quality. Ang karakter ng isang Kristiyano ang nagiging kalidad ng Kristyanismo. Marami nagsasabi na Kristiyano sila. Marami nagsasabi at nagbabandera ng kanilang katayuan bilang Christian. But what God is looking after is the quality Christian. Hindi lamang yung marunong mag-pray, hindi lamang yung nagsisimba, but with a good character. Because we need to be like Jesus Christ. Not as God, but the character of Christ might be found in us. Sana makita, mga kapatid, yung Kristo sa atin, mga kapatid. The people around us becomes observant as we enter into Christianity. They want to see changes and godly characters. Yan minsan ang problema. At minsan ay tinakatakutan ng marami. Na kapag ako ay naging Christian, people will be watching over me. Nakabantay sila sa aking sasabihin, nakabantay sila sa aking dadamitin, nakabantay sila sa aking pupuntahan. And actually, it's a very negative one for other people. Negative yun. Pero for me, I think that's a good way of maintaining us. Because we are called by God. When we say Christians, these are the disciples of the Lord. Jesus Christ Himself taught us na tayo ay inalis ng Panginoon sa luma o sa dati nating pagkatao. Christ came because He wanted us to realize that what He is promising is not earth. He is promising heaven. And He's telling us, sinasabi niya sa atin, that heaven is a place of chosen people. The Bible says, I have chosen you, have not chosen me, but I have chosen you, and bring much forth fruit. So pinili tayo ng Diyos, hindi para lang maging tapat. Pinili tayo ng Diyos para magbunga. Kaya kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, at kung tayo ay hindi nagbubunga, maybe there is something wrong in the way how we understand the gospel. Or maybe there is something wrong in the teacher. Or maybe there's something wrong in the church.
Pero sa atin nandito ngayong araw na ito, this is a message of the Lord. If your life is not bringing fruit sa Panginoon, then you need to change yung paradigm shifting. Hindi lang mga kapatid pagsisimba ang ibig sabihin ng Kristyanismo. Ang pagsisimba ay hindi iniuutos sa Kristiyano. Ito'y buhay ng Kristiyano. Iniuutos ba sa atin mga kapatid na gumising? Kusa ka lang naman nagigising. Kasi buhay mo na yan. Kung hindi ka gumising, bahala ka. Pero kusa na yon. Ang pagiging Kristiyano, ang pag-going to church it's just a normal and basic thing sa buhay ng isang tao. But growing and multiplying yourself, bringing forth fruit to the Lord, is something that you need to choose. Because all of us can go to church, but not all of us can bring fruit. Hindi lahat nagdadala ng bunga, hindi lahat may bunga, pero lahat nakakapagsimba. That's why I am talking about, medyo malalim ng konti mga kapatid. Bear with me. Because the question, how do you know a Christian? Or how do you know they are true Christians? That was answered by Jesus Christ in Matthew chapter 7. Sinagot ng Panginoon sa chapter 7 ng Matthew, verse 16 hanggang 20. Jesus said, "You shall know them by their fruits." So, see, Jesus Christ is telling us, makikilala mo sila by their fruits. Not by their dress, not by the church they go, not the way how they worship, not the good music, quality voices, offering, tithes. No, by their fruits. Because what I mentioned is part of the fruit. Nakuha niyo mga kapatid. So, worship is a fruit. Singing, giving is a fruit. But the quality of what you're doing is also speaking the quality of your fruit. May bunga ka nga, bulok naman. Kakainin mo ba? Siyempre, hindi mo kakainin yung bungang bulok. Siyempre, hahanapin mo yung magandang bunga at yun ang ipoposes mo. So, going to church is life of a Christian. Being fruitful also speaks about the quality of fruit that we are providing with the Lord. Nag-worship ka nga, medyo tamad lang naman ng konti. Yung kamay mo, hindi mo lang maitaas. Pero pag basketball yan, o ano mang yung pagtitipo, napakataas ng kamay natin. So, I'm speaking of quality. I'm not speaking na mali yung ginagawa mo. I'm just speaking about the quality of what you are doing with the Lord. Because God will not give us a low quality. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mababang kalidad sa atin. God is always in an excellent mode kapag siya gumagawa, mga kapatid. When He created man, it's an excellent. That's why the book of Genesis told us, mga kapatid, na nung nilikha niya ang lahat, sinabi niya lang na good. But when God created man, sa bandang dulo, sinabi niya, it was very good. Because the excellence of the Lord was in that creation. Hindi niya ninais na yung mga nilikha niyang mga bagay ang bigyan niya ng tuon. But He died for us. For man. Tayo yung perfect creation ng Panginoon. That's why we should always give thanks to the Lord. Tayo yung ginawa niyang apple of His eye. Kaya kapag tayo nananalangin, mga kapatid, heaven is like, no? I'm just speaking the way how I understand the Bible. In every person repenting of his sins, heaven is rejoicing. Ngayon, kayo na lang ang mag-describe ano bang ibig sabihin ng rejoicing. Kayo na lang mag-picture sa isip nyo, ano ba ang nangyayari sa langit kapag ang tao ay nagsisisi ng kanyang kasalanan. God and the angels, the host of angels are rejoicing in heaven. Revival sa langit, mga kapatid, hindi tahimik. Maniwala po kayo, mga kapatid. Read your Bible. Hindi ko sinasabi, galing ka ba dun, pastor? Hindi. I'm just telling you, in heaven, it was described that heaven is full of singing of praises and worship. Ang awitan nandoon,
Yung salitang hallelujah, kinakanta natin kanina, hindi naman ginawa ng tao yan eh. Wala pang tao may word na hallelujah. Yan na yung word, yan yung praise sa Panginoon. Hallelujah means the highest praise. Kaya yung word na hallelujah ay heavenly word yan. Hindi galing sa lupa. Hindi tao umimbento ng word na hallelujah. It's in heaven. Binaba lang sa lupa, pinapakita ng langit na ito ang nangyayari dito sa langit. Binaba ng langit yan para sabihin na this is the message. In heaven, non-stop, we will be praising and worshiping our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya hindi po lugar ng tahimik ang langit. Maging impyerno man, hindi yan lugar ng katahimikan eh. Puro pagsisisi ang makikita mo doon. Puro pagtangis, nagngangalit ng ngipin, humihiyaw, nasasaktan. Yun ang eksena doon sa impyerno. Pero ang eksena sa langit, mga kapatid, yung ginagawa nating pagpupuri, pagsamba, pagtalon natin, masaya, masiglang pagpupuri sa Panginoon, yun ang maririnig mo sa langit. Aalisin na ng Diyos, papawiin ng Panginoon ang lumbay, ang lungkot. Mga kapatid, lahat tayo doon ay magpupuri, sasamba sa ating Panginoon. At so what we are doing here is just a replica. It's just a practice of what we are going to do in heaven. That's written in our Bible, mga kapatid. That's why in Matthew chapter 7, verse 16, you shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruits you shall know them. Pinakilala lang ng Panginoon sa atin kung anong pwedeng mangyari sa atin when we are not bringing fruit. Kung mabuti ang puno, di mabuti ang bunga. Hindi pwedeng magkaroon ng mabuting bunga galing sa masamang puno. Yan sinasabi niya doon sa chapter 15 kanina, ako yung puno. I am the true vine. Kung kayo nakahugpong sa akin, kung kayo nakadikit sa akin, kung ako mabuti, di mabuti rin kayo. Kaya kapag ang tao ay mayroong bungang hindi mabuti, alam mo na kung kaninong puno siya. Kaya nga sinabi niya, I am the true vine. True. Kasi mayroong hindi tama o maling puno na nakahugpong ang iba. Kaya sabi niya, kung meron kayong punong hahanapan na gusto nyong dikitan, na gusto nyong samahan, na gusto nyong maging bahagi, ako yun, sabi ni Kristo. Sapagkat pag ako ang naging bahagi ninyo, o ako ay may bahagi sa inyo, then you will bring much forth fruit. That's the promise of our Lord Jesus Christ. Can we clap our hands to our Lord Jesus? So the way we deal with circumstances, it reveals our character. Bakit ko nababanggit itong character in the subject of abiding? It's because that's the only visible thing. That's the only visible evidence na tayo ay nakay Kristo nga. The way our character reveals us. Kapag may mga circumstansyang dumarating po sa buhay natin, nare-reveal yung character natin. Lumalabas yung totoong tayo. We cannot avoid circumstances. Amen? Hindi natin naiiwasan ang circumstansya. So kung hindi natin naiiwasan ang sirkumstansya, wala tayong ibang dapat gawin kundi harapin yung sirkumstansya. At ihanda ang ating sarili. Christianity, the church itself, is teaching us that you cannot avoid problems. Even Jesus Christ, hindi niya sinabing tayo ay mawawalan ng problema. Ang sinabi niya lang, mga kapatid, na kapag ikaw ay napapagod na, din magpahinga ka. So ibig sabihin, mayroong kapaguran na mangyayari sa atin. Yung kapaguran ng damdamin, kapaguran ng pangangatawan, kapaguran, darating yan. Pero sabi niya, just come to me and I'll give you rest. So pagpapahinga, hindi sinabi ng Panginoon, come to me at pasusukuin na kita. No, hindi sumusuko ang totoong Kristiyano, mga kapatid. Ang mga Kristiyano ay nagpapahinga lamang. At ang ating kapahingahan, Jesus Christ is the Lord of Sabbath. God is our Sabbath.
Pag sinabing Sabat, kapahingahan. Kaya nung unang panahon, sinabi sa Old Testament, sa kanilang the way how they serve the Lord, mga kapatid, is they observe Sabat. The Jewish people observe Sabat. Sa kanila, pagdating po ng kanilang pagsamba sa araw ng Sabat, they don't even lift a single yung panggatong. Kahit na isang twig lang yan, isang sanga, bubuhatin. Wala talaga sila, walang effort, as in talagang pahingang-pahinga sila. That's how they observe. Sa ating linggo, yung ating pong Sabat, mga kapatid. The first day of the week is, na ino-observe ng mga disciples ay yung Sunday. Pero sa atin, mga kapatid, pag Sunday, dami nating mga kurikutis sa buhay, mga kung anong mga ginagawa natin. Pero if you go to church and you listen to the word of the Lord, that's your rest. Pansinin nyo, after natin ng service, mga kapatid, pag uwi sa bahay, sarap pagpahinga. Parang pag nakikinig ka ng word of God and after mong ma-receive yung Holy Spirit, mga kapatid, umuwi kang payapa. Your soul have rested with God. Ang kaluluwa mo, ang puso mo, ang isipan mo, subdued ng Panginoon. And then naririnig mo at the back of your mind at sa kaloob-looban ng puso mo, binibigyan ka ng Diyos ng ibang klaseng kapayapaan na hindi masayod ng iyong isipan. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan. That's why, in every circumstances, it brings a lesson. Every circumstances brings a lesson. Bawat circumstansya nangyayari sa atin ay mayroong dating na katuruan. Mayroong itinuturo sa atin ng Panginoon. Because crisis does not make characters. It reveals them. Ang krisis sa buhay ay hindi gumagawa ng karakter. Kundi ang krisis ay nagpapalabas, nagre-reveal, nadidetermine ang karakter ng tao kapag siya ay nasa krisis. Sa panahon na tayo ay lubog na lubog sa problema, lumalabas ang tunay nating karakter. Saan tayo unang tumatawag? Kanino tayo unang lumalapit? Anong unang namumutawi sa ating bibig? Buwisit na buhay ito. Problema na naman. Ganyan, lumalabas sa bibig natin. Kasi si ganito kung hindi niya ito ginawa, hindi sana ako ganito. Naninisi tayo ng tao, naghahanap tayo mga kapatid ng maituturo at masasabing dahilan ng problema natin. Hindi natin naiiwasan ng problema. Hindi rin natin naituturo sa ibang tao kung anong dapat nilang itrato sa atin. Kaya anong dapat natin gawin? Ihanda natin yung ating karakter. Ihanda natin yung ating sarili. Kung hindi natin maiwasan ang problema, ihanda natin yung ating sarili na harapin ng problema. Ang sabi ni Kristo, you can do nothing without me. So without Jesus Christ, we cannot face these problems and circumstances and trials and hardship. All we need to do is to go to God. Embrace the Lord and ask the Lord, this is my hardship. This is the challenges I am facing now. Lord, I want you to teach me what should I do. Isang bagay lang mga kapatid ang pwede nating gawin. And that is to depend sa Panginoon. Wala tayong ibang gagawin. Alam niyo si Abraham, when Abraham was tested, mga kapatid, nung siya'y sinubok ng Panginoon, he prayed for son, di ba? Nananalangin sila ng anak. At nung nagkaanak siya, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ihandog mo ang anak mo bilang handog na susunugin. Iniisip ko maigi, mga kapatid, if God granted Abraham a son, which is the promise of the Lord sa mag-asawa, but why God is getting this out from their hand? Akala ko ba pag ang Diyos nagbigay, hindi nang babawi? Totoo naman po na ang Diyos pag nagbigay, hindi nagbabawi. Ang problema lang sa atin, kapag may mga bagay na negatibong nangyayari sa atin, ang tingin natin, nang babawi ang Lord. Hindi nang babawi ang Diyos. Kailanman ang Diyos, mga kapatid, ay hindi pa bago-bagong isipan katulad ng tao. Hindi mo pwedeng alisan ng Diyos ng kabutihan, mga kapatid. It seems negative to me, it seems negative to you, but that's not the revenge of God. It's not because God is bad, kaya may nangyayaring bad sa atin. No. It is the testing of the Lord. It is the will of God. Kaya nung binigay ng Panginoon, mga kapatid, kay Abraham, yung kanilang anak, ang sabi ng Panginoon, ihandog mo siya.
Because God is watching over the blessings that He is providing to us. Binabantayan din ng Diyos yung mga pagpapalang dumarating sa atin, binibigay niya at tinitingnan niya kung ang puso natin ay nasok, nalublob, nabaon doon sa pagpapalang binibigay niya. Wala nang ibang sinabi siguro ang mag-asawa. It's all about yung anak nila si Isaac. It's all about their boy, it's all about their son. Ang laman ng kanilang puso siguro ay yung kanilang anak na. God is watching over, mga kapatid. Ano ba yung mga pagpapalang dumarating sa atin na imbis na lalo tayong maging malapit sa Panginoon, parang naagaw na nung blessing, mga kapatid. Hallelujah, yung ating pong pag-ibig sa Panginoon. Huwag nawang mangyari, mga kapatid, na maging Diyos din yung pagpapalang binibigay ng Panginoon sa atin. Yun lamang ay mga pagpapala, yun lamang ay katapatan ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, mga kapatid, mas lalo tayo maging maibigin, maging malalim ang pag-ibig natin sa Kanya, the more na pinagpapala tayo, the more na lumalalim yung pag-ibig natin, the more na binibless ka ng Panginoon, the more na iniingatan ka ng Panginoon, the more na lumalalim yung pag-ibig mo sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? So, wala tayong takas, may blessing o wala. We need to be faithful in abiding to the Lord. Everybody say amen. Kaya nga sabi ng Romans chapter 5, verse 3, the tribulations produces patience. So, kung nakapagpuproduce pala ng patience and tribulations, kaya may tribulations, kaya may pagsubok, kaya may mga bad circumstances. It's because God wants you to produce patience. Everybody say amen. Patience is a virtue, mga kapatid. That's why don't compromise. Huwag tayong magkukompromiso, mga kapatid. Ang salita ng Diyos is here today. Let us not compromise. Character versus compromise. Anong pipiliin niyo, mga kapatid? Nung si Joseph ay sinubok, mga kapatid, he chose character. Though sabi ng iba, naku, kung ako yun, pinatulang ko. Pero mo naman, itong si Joseph, mga kapatid, araw-araw siyang nilalapitan, si Joseph the dreamer, araw-araw siyang sinusuyo ng asawa ni Potiphar. And those time, mga kapatid, the well-to-do women and the most, creative women are the Egyptians. Kaya sa kanila galing yung mga makeup, sa kanila galing yung mga, kung ano-ano mga design ng pananamit. Sa kanila lang galing yung mga skincares. Sa kanila kasi, nung unang panahon, pag patay kasi, hindi malapitan. Kaya ang ginagawa nila para malapitan at magmukhang maganda, maayos, pinipinturahan yung mukha. Kaya, hindi ko naman sinasabing kayo kung nagpipintura, ay patay na kayo. Pero, bahala na kayo kung kayo ay sabi nung isang pastor, bawal mag-makeup. Nung namatay siya, naka-makeup siya, mga kapatid. Sa atin sa UPC, hindi natin tinuturo ang makababaihan na siguro maglagay ka ng pulbo, medyo kumintab-kintab ng mukha, kanya maayos. Pero yung maglagay ka ng ibang kulay dyan, hindi. Pagpatay tayo, maiiwasan ba natin yun? Siguro, pag namatay tayo, patakpan na lang natin mukha natin. Para walang matakot, mga kapatid. But God is telling us that we should not compromise. Joseph managed to choose character rather than compromise. Araw-araw siyang binibisita, mga kapatid, na asawa ni Potiphar. But he chose character. Because character is something not to compromise. Kasi kung nag-compromise doon si Joseph, mga kapatid, the future of the Israelites will be gone. Isipin niyo na lang, kung hindi naging tapat si Joseph noong panahon na yon, magiging prinsipe kaya siya ng Ehipto? At kung hindi siya naging prinsipe ng Ehipto, may kakainin kaya ang mga Israelita? Nakikita niyo yung magkakabit, mga kapatid, na senaryo? Pero dahil pinili ni Joseph yung pagiging tapat at yung karakter ang pinili niya,
Ang pinagpala sa bandang huli ay ang mga Israelita. Tingnan yung mga magulang niya, mga kapatid. Nung nagtagutom na, wala nang mapuntahan, nung nagpunta doon sa Ehipto, nakakain sila, pero dahil yun saan? Sa wisdom na binigay ng Panginoon kay Jose. Kaya kung si Jose ay hindi pumili ng karakter, magiging prinsipe pa siya doon? Hindi. Baka yung pang ikapahamak niya, ikinamatay niya. Kaya yung ating ginagawa ngayon, mga kapatid, one of the takeaway din sa conference is when I heard that, so though I am so busy doon sa mga ginagawa din, I heard na, what you're doing now in this room will determine what will happen in the next room. Tama ba, mga kapatid? Kung anong ginagawa mo ngayon dito, yun ang magiging epekto sa kabilang kwarto. Now, the second room is speaking about your future. And this room now is about your present. So what you're doing here now will be directly affecting your room in the future. Kung ngayon ay tapat ka, definitely tomorrow you will harvest blessing. Kung hindi ka tapat dito ngayon, huwag mong isipin na yung susunod na kwartong pupuntahan mo ay may pagpapala. In the same context na sinabi doon ng preacher, na we are in this room and God is in the other room. Amen. And God is, what's happening now today in our lives, sometimes it's very complicated. Pero hindi natin alam, sa kabilang kwarto pala, may ginagawa ang Panginoon na you are not aware. Behind your back, the Lord is doing something good for you. Pero sa ngayon, sa kwartong ito, parang ang hirap ng buhay, parang ang daming mga pasaway, ang daming mga hindi mo maintindihan sa buhay mo, hindi mo maipaliwanag, parang may kulang. Pero you just need to wait and trust the Lord on the other room. The Lord is doing something in the other room. Just be faithful, just remain as you are. Everybody say amen. Minsan ang hirap ituro ng pananampalataya hanggat hindi nangyayari sa iyo yung pagpapala. Amen. Minsan ang hirap paniwalaan ng kagalingan hanggat hindi ka nakaka-experience ng healing. Amen. Ang hirap minsan maniwala. Kasi gusto natin muna tayo may ebidensya, mga kapatid, bago tayo maniwala. But God is telling us, no, you need to have faith. Believe first. Believe. That's why we need to speak life always. Ito yung sa mga nakaraan pa natin naririnig, speak life. Huwag mong sasabihan yung kapatid mo ng pangit. Kasi, tatanim sa isip niya na pangit siya. Sabi mo sa kanya, maganda siya, gwapo siya. Batiin mo, ang gwapo mo naman ngayon, ang ganda mo naman ngayon. You're speaking life. Kahit hindi, pagsisinungaling yung pastor, hindi pagsisinungaling yon. Yun ay pag-appreciate. Kasi totoo naman, wala namang nilikhaan Diyos na pangit eh. Meron ba? Meron, pastor. Parang hindi kayo maniwala. Hindi. Kasi kung tayo lang nagsasabi na pangit eh. Pero kung babalikan mo yung reference natin, ang Biblia, ito yung manual ng buhay eh. Diba? B-I-B-L-E. Basic Instruction Before Leaving Earth. Sabi nilang gano'n, di ba? Ito yung manual ng buhay natin. So tingnan mo dyan, paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. O kung sinasabi mo ang tao pangit, edi pangit ang Diyos. Di ba? Lusot ako, di ba? Kaya walang pangit. Unique lang. Yan. Sabihin mo, unique. You are unique. Yan. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Speak life. Palaging magsalita ng maganda sa kapwa. Hindi natin alam yung pinagdadaanan nila. May mga pains pala yan, may mga hurts pala yan, may mga problema pala yan. Kaya, there's one man that since I know this person, wala akong narinig sa kanya talagang negative. Tuwing nakikita ko siya sa conference, nilalapitan niya ako. Sinasabi niya sa akin, there's a good thing in your heart. Ganun niya yung puso ko. There's always a good thing in your heart. I know it. Tapos alis siya. May babalik na naman. Pastor June, lalapit na naman siya sa akin, sasabihin niya,
there's a good thing in your heart. Go on and do it. Palagi siyang ganun. Wala akong narinig sa kanya, kaya minsan kami nagkaharap sa, sabi ko sa mga kasama kong pastor na sa kaharap siya, ikaw itong taong to, wala akong narinig na negative sa taong ito. Lahat ng sinasabi niya tungkol sa akin ay pawang kabutihan. At ako naman na-challenge sa sinasabi niya. Sabi niya, Pastor Jun, pero totoo lang, lahat ng sinasabi ko, totoo yun ha? Sincere yun. Seryoso ako. Sabi ko, oo naman. Kasi bawat sinasabi mo yun, kino-confirm ng banal na espiritu. In every conference pa nakikita kami, ganun sinasabi niya. Pinagpipray niya ako mga kapatid. Napupuspos ako ng Espiritu Santo. Meaning to say, kino-confirm ng Panginoon yung word niya sa akin. At ito yung gusto kong i-share sa inyo mga kapatid. Every time na meron kayong pagkakataon na sabihan ng kapatid ninyo ng mabuti, sabihan niyo na. Hindi yung kung kailan nakahiga na dyan, puro bulaklak lang sa paligid niya, may umiiyak tsaka ka nagsasabi, mabuti ang taong yan. Mabuti ang taong yan. Ang bait-bait niya. Habang buhay pa po, sabihan niyo na siya, ang bait mo naman, ang gwapo mo naman, ang ganda mo naman, uy, ang nice-nice mo naman. Sabihan niyo. Kahit sinong kakilala niyo, kaibigan niyo, sabihan niyo. Hindi kung tuwing huli na palaging lahat, tsaka natin sasabihin niyo magaganda. Amen po ba? Kaya pag namatay yung kaibigan natin nakangiti, masaya siya. Kasi alam niya na may mga taong nakaka-appreciate sa kanya. Gusto niyo ba pag tayo namatay mga kapatid na kasing maangot? Parang hirap na hirap sa buhay. Diba? Masarap na magkinuha tayo ng Panginoon mga kapatid. Yung bang alam natin na we have done something good for the Lord. And the Lord is welcoming us into His heaven. Everybody say amen. So that's why talent is a gift, but character is a choice. Madaling tumugtog. May mga magagaling tumugtog dito. May magagaling umawit dito. Sabi, dapat ako yun nandyan eh. Ako mas magaling sa kanya eh. Yes, meron talagang taong gifted. Pero ang pagkakaroon ng magandang character ay choice. Hindi po yan gift. May mga taong gifted pero pangit ang ugali. May mga taong gifted pero ang character ay hindi maganda. That's why we create our character in our choices. Sa bagay na pinipili natin mga kapatid, pinapakita natin yung ating character. Everybody say amen. Sa handaan, paghandaan, nag-uunahan. O kakain na, gusto palagi nauuna sa pila. Ayaw niyang palalamang. Doon mo na makikita kagad yung karakter. Gusto niya kagad, yung lechon niya mas malaki kaysa sa iba. Gusto niya maraming balat yung kanya. Sa linggo, may lechon tayo mga kapatid. Ang maraming balat, alam niyo na. So, sa mga simpleng bagay na pinipili natin, gusto nating nauuna, gusto nating na-appreciate tayo, gusto nating, yun na yung pagpapakita ng kung anong karakter natin. Sa kwentuhan, palaging gusto mo, ikaw bida. Ay, wala yan sa lolo ko. Ay, wala yan sa, parang palagi, ano kasi Google ka ba? All-knowing ka, alam mo lahat. Pag tinanong, alam niya lahat, mali-mali naman. Nakikita mo yung karakter ng tao. Kaya di baling tayo ay walang gaanong gift. Hindi ka marunong tumugtog, hindi ka marunong umawit, hindi ka talented. Pero ang tao nabibless sa karakter mo. Yun ang maganda. Si Jesus Christ, hindi ko naman siya nakitang instrumento nung unang panahon. Hindi ko nakitang naggitara sa Bible. Wala namang gitara nung unang panahon. No? Hindi ko rin siya narinig na kumanta. Pero tingnan yung karakter niya mga kapatid. People love Him. Because in every time Jesus Christ speak, He speak life. Sa tuwing ang Panginoong Hesukristo ay nagsasalita, nagbibigay ng buhay yung salita niya. Pwede rin natin gawin yun, mga kapatid. Subukan niyo. Huwag kang magsabi ng negative sa tao. Alam mo, yung kanyang buhok niya, parang halimbawa, tao dito. Wala na. Hindi, wala na. Si Brother John. Si Grace talaga. Palagi mo na lang kinakawawa si Brother June pagdating sa buhok. Pag buhok ang usapan, ginaganong kagad niya yung asawa niya. Makinig ka, makinig ka. Sa labahe itong asawa ito. So, sabihin mo sa kanya.
Nawala tuloy ako. Ano may sasabihin? Di ba? So speak life always. Kahit na negative nakikita mo sa kanya. Di ba? Naririnig natin na walang suklay. Sasabihin, mahangin ba sa labas? Di ba? So pag nasa bus, di ba? Pag nakahawak sa bus, nakita mo yung kanyang kilikili. Maitim. Ano sasabihin mo? Ano bang Rexona mo, kiwi? Kayo ha, salbahe kayo. May mga taglay kayong pero hindi po, biro lang po yun. Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. Kasi nga, minsan ang hirap sabihin ng tama. Ang hirap sabihin ng mabuti kapag alam mo talaga hindi mabuti. Maghahanap kayo talaga. Pero mag-isip ka. Magbilang ka ng 5 o 10. Pag may sinasabi sa iyo ang kapwa mo, negative yung sinasabi sa iyo. May nabasa akong ganun sa Facebook, sabi ganun. If someone is telling you negative, count 1 to 10. Bumilang ka ng 10. Sinasabi niya, 1, 2. Ibig sabihin, huwag mo siyang sagutin. Ibig sabihin, huwag mong patulan. Amen. Kasi nga, pag pinatulan mo siya, lalaki lang na lalaki yun. Hayaan mo siya magsabi ng negative sa'yo. Pero ikaw, positive pa rin yung sabihin mo, life pa rin yung ibigay mo sa kanya. Kaya pag may nangaaway sa inyo, di sabihin mo lang sa kanya na, alam ko hindi ka masama. Yan lang. Alam ko nasabi mo ay hindi mo talaga gustong sabihin. Ganun pa man, paumanhin, ganyan. Ano mo lang. Wag mong papatulan. Kasi pag pinatulan mo mga kapatid, ikaw din, bandang huli nakikita mo ang sarili mo. Nawawala ka na sa hulog mga kapatid. Kaya when we are serving the Lord, talent is just a gift, but character is a choice from us. The people in the garden make them doubtful, rebellious, and disobedient after they made their choice. Diba? Nung sinabi ng Panginoon sa mag-asawa, huwag niyong kainin yung bunga. Kinain nila. Choice nila yon. Kaya anong naging labas ng kanilang karakter? They are what? They are doubtful, they are rebellious, and they are disobedient. It's because of their choice. Kaya sa choices po natin yon. Maging mapagbantay po kayo sa pinipili ninyo. Pinipili natin. Kasi naglalabas yun ang karakter natin. Nakabantay yung mga anak natin, nakabantay yung asawa natin, kapatid natin, kung sino man sa paligid, nakabantay sila the way how we choose things in our lives. Kaya mga kapatid, I hope this is not a very powerful sermon that you will be hearing. I don't know bakit ganito yung mood. Pero this is not like yung tatayo ka para mag-respond sa preaching. But this is just a reminder. The Lord is reminding us. Si Jonah chooses not to go to Nineveh. So, that made him stubborn. Naging matigas na ulo na propeta. Tignan niyo pati propeta, matigas din ang ulo. Hindi totoo na pag-propeta, perfecto. Propeta, titigas ng ulo. Kaya pati siya, mga kapatid, nasabihin na stubborn siya. Because abiding in Christ is conforming to His character. The more we abide in Christ, the more we conform to the character of the Lord Jesus Christ. Because Christians are exhorted to bear good fruit. Nabasa natin kanina na tayo ay dapat inaasahan na tayo magbubunga. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 16. Sabi dito sa wikang Tagalog, mga kapatid, 2 Thessalonians chapter 2 verse 16. Ngayon ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umiibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. So, ang nagpapatibay sa atin, mga kapatid, Kristiyanong mga kapatid, ang nagpapatibay sa atin ay ang mabubuting gawa
at mabubuting salita. So magkasama po yon. Hindi po pwedeng yung salita natin iba sa ating ginagawa. Hindi po pwede na tayo ay nagsasalita ng buhay, pero ang ginagawa natin ay kamatayan. Everybody say amen. Sinasabi ni Sister Jenny kanina, mga tatay, inaalagaan naman namin kayo, pero alagaan nyo rin ang sarili nyo. So when we speak life, dapat we do life as well. Because yung mabubuting gawa na sinasabi ng Biblia, it should be edifying. Yung ginagawa natin, mga kapatid, dapat nakapagpapatibay sa kapwa natin. Yung ating sinasabi dapat nakapagpapatibay sa kapatid natin. And we should strive to bear the fruit of the Spirit. Ang dapat nating unang-unang makuhang bunga, mga kapatid, o maipresenta sa Diyos, ay ang bunga ng Espiritu Santo. Apostle Paul said, if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Galatians chapter 5, verse 25. Kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu Santo, edi lumakad tayo ayon sa Espiritu Santo. Maliwanag. Kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Kapag ang tao ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, iba po, mga kapatid, yung ikaw ay na-infill ng Holy Spirit at iba naman yung nililid ka ng Holy Spirit. May mga taong nai-infill ng Holy Spirit, pumapasok ang banal na Espiritu sa kanila, pero sinasabi rin ng Biblia na napipighati ang Espiritu at umaalis, mga kapatid. Kaya ang dapat nating pakaingatan ay yung pananatili ng Espiritu Santo. Lumakad din tayo sa patnubay. Ibig sabihin, may patnubay. May gabay ang Espiritu Santo sa atin, mga kapatid. May discernment of Spirit. May gift of the Spirit, mga kapatid, na nag-ooperate sa bawat tao, mga kapatid. Everybody say amen. Kapag tayo ay ginigiyahan ng banal na Espiritu Santo, maging katulad ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Nung siya ay nagfa-fasting, di ba? Nung siya ay nagfa-fasting, mga kapatid, dinala siya ng banal na Espiritu saan? Sa wilderness. Imagine, mga kapatid, ang Panginoon, nung siya'y nagpa-fasting, nung siya'y lumalapit sa Panginoon, dinala siya saan? Sa wilderness. Sa temptation. So the Holy Spirit is there. During your temptation, during my temptation, the Holy Spirit is there. Hindi tayo iniiwan ng banal na Espiritu, mga kapatid. All we need to do is to listen to Him. To listen to the Spirit of the Lord. Habang tayo ay nasa gitna ng pagsubok, may pangungusap ang Panginoon. Hallelujah! May patnubay ang banal na Espiritu Santo. Hindi niya tayo hahayaan, mga kapatid. That's why in 1 Corinthians chapter 10, mga kapatid, sabi ko, bakit ganoon? Binigyan daw tayo ng pagsubok, pero hindi labas, hindi sobra doon sa ating kakayanan. O ibig sabihin, hindi ako bibigyan ni Lord ng pagsubok na hindi ko kaya. So, ibig sabihin na sumasa akin pa rin siya. Sa panahon ng pagsubok, hindi totoong wala ang Panginoon, mga kapatid. Sa panahon ng pagsubok, kasama mo siya. Nung ang mga disipulo ay binabagyo, mga kapatid, nandun si Kristo, mga kapatid. Nung ang mga disipulo walang makain, nandun si Kristo, kasama nila, mga kapatid. So, hindi inalis ng Diyos yung bagyo, hindi inalis ng Diyos yung kagutuman. Pero ang hindi inalis ng Diyos, alam niyo kung mga kapatid, pati yung presensya niya, hindi niya inalis sa atin sa panahon na meron tayong pagsubok, mga kapatid. So, all we need to do is to trust and abide in the Lord Jesus Christ. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? So, we need to strive to have this Spirit of the Lord. Kaya, we should walk in the Spirit. Because walking in the Spirit will make us avoid sinning. Walking in the Spirit is something different from infilling. Kapag nagpupunta tayo sa gawain ng Panginoon at ang ating inananais lang ay mapuspos tayo, matouch tayo ng presence of the Lord dahil sa message, pag uwi natin, balik tayo sa dati nating ginagawa. Mga kapatid, that is not being a disciple. Hindi yun ang pagiging tunay na disipulo ni Kristo. There should be fruit, mga kapatid. May bunga. Yung atin pong naririnig sa Diyos, yung atin tinatanggap sa Panginoon, dapat nagbubunga po ito, mga kapatid. Everybody say amen. So it's a very challenging task for us. Pero yun lang lamang po ang palatandaan. God will come back and He will not take an inventory of how many things that He provided. Pagpanganak pa lang sa atin, nagbigay na ang Diyos. Hindi ka pa nga pinapanganak, nagbibigay na ang Diyos sa iyo. Sa sinapupunan ng iyong mga magulang, nagbibigay na ang Diyos sa atin ng buhay.
So, nung pinanganak tayo hanggang sa ngayon, malaki na tayo at kaya sobrang laki na natin, mga kapatid. Ang Diyos nagbibigay na nagbibigay na nagbibigay. Pagbalik niya, hindi niya i-inventaryohin yung binigay niya. Ang i-inventaryohin niya ay yung tinubo ng mga binigay niya sa atin. Kaya you cannot outgive God. Kasi nature na ng Diyos yun eh. Nature niya na yun. Giver talaga si Lord. Kaya pero pagbalik niya, ang i-inventaryohin niya, what have you done? I provided you with 5 talents. Tumubo ka ba? Yes, tumubo. Come, enter thou into the joy of thy Lord. Ikaw binigyan ng 2, tumubo ba? 2 rin, tumubo. Enter thou into the joy of the Lord. Ikaw na binigyan ng 1, natakot ako, Lord tinago ko. Hindi dapat sana, di ba, matuwa rin yung nagbigay kasi tinago naman, hindi naman ginasta. Tinago niya lang. Pero hindi kasi yun ang destin natin eh. Ang pagkatawag sa atin ng Diyos, I have chosen you, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you to bring forth fruit. Inordain tayo ng Diyos na magbunga. Given na ng Diyos sa atin yung pagbibigay. Pero kailangan ng Diyos makita yung bunga ng kanyang binigay. Kaya ang binigay niyang buhay sa atin, mga kapatid, anong bunga niyan? Kung ang Diyos nagbigay ng bunga, kung ang Diyos nagbigay ng buhay, anong bunga ng buhay? Ano pwedeng maging, kung ang puno ay buhay, ano ang bunga? Buhay din. Amen. Don't you know, one of the things that I learned in many years in pastoring, mga kapatid, when I was so down, I was so desperate, mga kapatid, sa ministry, I go to my pastor and sabi ko, Pastor, isurrender ko na yung simbahan. Sabi ko, hindi ko na kaya, Pastor. Mukhang pwede ka na lang mag-assign ng ibang magpapastor. And then, sabi ng pastor ko, hirap lang yan. Dadaan lahat yan sa hirap. Pero mayroon ding ginhawa yan. Sige lang, magpatuloy ka lang. Then I was so down. And then, walang-wala kami ni Sister Franz noon. Manganganak si Sister Franz noon. Paalis siya ng Singapore, yung pastor ko. Alam mo yung ginawa ng pastor ko, mga kapatid? Yung baon niya, yung pocket money niya. Talagang pocket money niya nakasobre na. Kinuha niya, mga kapatid. Binigay niya sa amin. Nung pag-uwi namin, mga kapatid, nagpasalamat ako sa kanya sa text. Pero ang sagot niya sa akin, mga kapatid, in receiving, we are having life. But in giving, we are extending life. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yun, mga kapatid. Yung simpleng pagbibigay niya na sa akin ng ganon, ang naging bunga nun ay buhay din. Yung ginagawa natin, I'm encouraging you, all of us here, in every time na may pagkakataon kayo magbigay, simbahan man yan, sa tao man yan, o saan man yan, gawin nyo. Kasi hindi mo alam yung ginagawa mo, bunga yun, ang bunga nun ay buhay. Yung simpleng pagbibigay, ang tawag dyan ay pagbubunga ng buhay. Binigyan ka ng Diyos ng buhay, dapat ang bunga mo rin buhay. Yung pag-awit, yung pagtugtog, yung paglilingkod sa Diyos. Lahat yan, ang bunga dyan ay buhay. Yung pag-akay, pag-share ng Word of God, yung pag-i-invite ng bisita going to church, pag yan na-convert, ano yan? Buhay yun. So ano ba ang bunga ng buhay natin? Kapag wala tayong ginagawa sa Diyos at walang naging bunga ang buhay natin, sabi ng Panginoon doon sa nag-iisa lang na binigyan ng 1 talento, ikaw na masama at tamad na alipin. Masama na, tamad pa. Hello? Lahat ng tamad. Wala dito, di ba? Kasi yung tamad sila, wala sila dito. Mali yung tanong ko. Lahat ng masipag, magsabi ng amen. Minsan, kailangan mag-speak life pa rin eh. sabi nung kanyang nanay, anak, bakit hindi mo tinutulungan yung lolo mo? Nagpipintura sa labas. Nakaupo ka lang dyan, nagsiselfon. Gamit ni lolo yung isang brush. Ganun ba? Ay, mayroon pa tayong isang brush doon sa kusina. Kunin mo. Gamit ni lola.
Pero pag ang tamad mga kapatid ng katwiran, palaging may katwiran yan. Tamad eh. Amen. Kaya pag maraming katwiran, ano yan? Tamad. Pero yung mga masisipag, walang katwiran yan mga kapatid. Hahanap at hahanap yan ng brush. At magsisipag yan. Bakit? Masipag sila. Kaya lahat na masipag, magsabi ng amen. Palakpakan natin si Lord. Masipag tayo. Ang tamad, maraming katwiran, mga kapatid. Kaya, we need to be consistent. How can we have this fruit, mga kapatid? How we should maintain the fruit? We can only bear fruit, spiritual fruit, by abiding in God. Only by abiding in God. Hindi po sa pastor, hindi po sa membro, hindi sa simbahan, kundi sa Diyos, mga kapatid. Because our productivity is dependent on our union with God. Jesus said, "Abide in me, and I in you." Be consistent in abiding in God. Faithful in all things in abiding in God. Reading God's word is abiding in God. Being faithful is abiding in God. Kapag nagpapakatapat tayo sa ating ikapu, sa ating handog, sa ating mga pledges, nabanggit kanina ng ating mga kapatid dito, yung ating pledges, mga kapatid. Medyo, alam naman po natin na our church is not a wealthy church. But we need the help of each other, mga kapatid. Kaya tayo nandito, it's because this is the very proof of our unity, pagkakaisa. At sa darating na linggo, mga kapatid, I was in the office a while ago, mga kapatid. Nanonood ako sa live kanina. And then, biglang sinabuyan ako, mga kapatid, ng pag-aalala. Ang demonyo, mga kapatid, nasa paligid natin palagi yan. Roaring lion yan. Seeking whom he may devour. Habang nagme-meditate ako doon sa baba kanina, mga kapatid, sinabuyan ako ng demonyo na napakalaking takot. Makinig po kayo. Sabi sa akin ng demonyo, fulfillment ha? Fulfillment pala ha? Renta nga, di nyo mabayaran eh. Fulfillment pa. Andun ako sa kwarto, sa opisina sa baba, mga kapatid. And I was crying. Sabi ko, Panginoon, what is this? Nararamdaman ko ito, Panginoon. Ano ito? Sinasabi sa akin sa kabila naman, fulfillment pala ha? Because on Sunday, mga kapatid, part of our program on Sunday is to show you something different, mga kapatid. I already talked with the leaders about this. But on Sunday, kaya nga ini-excite ko kayong go to church on Sunday. Makikita niyo, mga kapatid, God fulfilled something from this church. Pero nag-isip ka ako, kaagad ako kanina, sabi ko, mangyayari kaya ito, Panginoon? That's the back of my mind. Kasi nga, nakikita ko yung sitwasyon. Ngayon, binalik sa akin ng Panginoon yung pangangaral ko nung nakaraan. What are you believing? Are you believing in the reality or in the truth? When we say in reality, maybe in reality you are starving. Maybe in reality you are poor. But the truth of the word of the Lord says that we are blessed. That we are more than conquerors. Sabi ng salita ng Diyos, ikaw higit pa sa mananagumpay. Pero yung kalagayan mo ngayon, yung reality mo ngayon, yung realidad, ay mahirap ka. Naghihikahos ka. May karamdaman ka. Pero yung pangako sa iyo, yung katotohanan, pinagpala ka. Ano ngayon ang paniniwalaan mo? And then kanina habang nagbabasa-basa ako, sabi nung isang nabasa kong writer, commentary, sabi niya, minsan tayong mga tao, alam naman natin kalooban ng Diyos, pero tinatanong pa natin ng Diyos. Sabihin natin sa Diyos, Lord, kalooban mo bang mangyari ito? Alam mo, sabi nung writer, nabasa mo na, tapos tatanungin mo ang Diyos, iniinsulto mo ba siya? Pinangako na niya sa'yo, nabasa mo na. Pag pinangako, kalooban. Tama? Pag pinangako ng Diyos, di kalooban niya. Pinangako niya eh. Tapos tinatanong mo, Lord, kalooban mo ba to? Sabi niya, sa akin lang sa interpretasyon ko, kung ako ang Diyos, binatukan kita eh. Ano ba? Ang sakit sa Diyos doon, iniinsulto mo siya, nangako na siya, tapos sasabihin mo, totoo,
Lord, alam ko, nabasa ko ito, pangako mo. Pero talaga bang gagawin mo ito? Pangiinsulto sa Diyos na makapangyarihan yung ginagawa natin, mga kapatid. Kaya kung alam mong kalooban ng Panginoon, wala ka ng ibang dapat gawin kundi magsaya ka na. Kasi kalooban nyo na yun, mga kapatid. Magsaya na tayo. Kaya kanina, paglabas ko sa kwarto, sabi ko, Devil, I bind you in the name of Jesus. You have nothing to do in this church. Go out and find somewhere else that you can deceive. But this church will not be deceived. This is, hallelujah, the church of Jesus Christ. And the blood of Jesus Christ is applied in the church. Rebukein nyo. Huwag yung mag-doubt tayo. Pag may nakita kayo sa linggo dyan na nandyan, at nakita nyo may malaking tarpaulin dyan, sasabihin ng marami, totoo kaya yan? Ipangako ng Diyos yan eh. Pag nandyan na yan, mga kapatid, nako, di ba nangyari sa aklat ng mga hari? Ha? Nakita nila pero di sila nakatikim. Bakit? Di sila naniwala eh. Sa mga hindi naniniwala, di kayo makapasok doon, mga kapatid. Magpapagawa doon ng malaking detector. Naniniwala ba to noon? Ay, hindi Hindi bubukas yung pinto. Mayroong butas na biglang mahuhulog ka. Joke lang. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So let's be consistent. Because God wants us to bear fruit, mga kapatid. And He is patiently waiting for us to be fruitful. He is patient. The Lord is patient in waiting for our fruit, mga kapatid. Pero He will cut down hanggat hindi tayo nagbubunga, mga kapatid. May panahon na ang Diyos ay susubukin tayo. May panahon na tayo hayaan ng Diyos na maintindihan natin ang mensahe at kung tayo ba'y magbubunga. Pero ito, mga kapatid, do ang Diyos ay pasensyoso, do ang Diyos ay may habag, mga kapatid, pero isang araw puputulin din ng Diyos ang sanga na hindi nagbubunga. At ito'y ihahagis doon. Mga kapatid, it's not the pastor, it's not the leaders, it's not the church who will cut you out. It's the Lord. Alam nyo, kung meron kang dapat ipagpasalamat kung hinuhubog tayo ng Diyos, ay yung kamay ng Diyos ang humuhubog. Pero isang bagay na dapat nating katakutan, ang Diyos din ang nagtatanggal. Lord, the Lord will bless me. Okay, hinihimas-himas ka ni Lord, inaamo-amo ka ng Panginoon, inaayos ka ng Panginoon, inaalayin ka ni Lord, pero yung kamay na nag-aalayin, yung kamay na nag-iingat sa atin, yun din ang kamay na paparusa. Kaya let us be mindful of being fruitful in all what we do. Sa lahat ng gagawin natin, mga kapatid, ito lang kahilingan ko sa inyo, mag-isip tayo. Ito bang ginagawa ko ay magbibigay sa Diyos ng kapurihan? Ito bang ginagawa ko ay para sa akin lang mabuti? Kaya in 1 Corinthians chapter 6 verse 12, sinasabi diyan, all things are lawful unto me. Pwede ba yan sa sister sa Tagalog? Sister Mikey sa Tagalog. Ang lahat ng mga bagay ay para sa akin ay matuwid. Pakinggan niyo maigi at basahin niyo maigi. Ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. Ngunit hindi ako paaalipin sa anuman. Tingnan niyo maigi, mga kapatid. Sa next verse. Ba yan? So, okay lang, balik tayo sa verse 12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. So mga kapatid, gusto kong isipin nyo ito maigi bago tayo umuwi ngayong umaga. Pag tayo may ginagawa, lahat ng ginagawa natin, yung bang ginagawa natin, ito ba ay makakatulong? Tama itong gagawin ko, pastor Pero isipin nyo, ito ba'y makakatulong sa kapurihan ng Diyos o hindi? So hindi lahat ng matuwid sa isip natin ay may kapurihan sa Diyos. Kaya nga ang isip ng Panginoon at isip ng tao ay magkaiba. The thoughts of the Lord and the thoughts of man, it's really different, mga kapatid, magkaiba.
Kaya kapag tayo ay may gagawin, isipin natin, is it good only for me or is it good for the Lord? Kung sa'yo lang yan, mga kapatid, hindi lahat ng iniisip mo ay matuwid, ay makakatulong, sabi ni Apostol Pablo. Kaya dapat nating isipin kung ito ba may kapurihan ng Panginoon. Sa verse number 31, 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether therefore you eat or drink, whatsoever you do, do all to the glory of God. Kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhati. Ikaluluwalhati ng Diyos. Ano mang bagay na ginagawa natin. Kaya, this is actually a help. Ito'y tulong sa atin. Kasi gusto natin magbunga. Hindi natin alam paano tayo mag-start. Napuspos na ako ng Holy Spirit, Pastor. Okay, that's good. That's the start. Anong susunod? Yan. Yung mga bagay na ginagawa natin, isipin natin. Kasi ang kalaban natin is like a roaring lion. Nag-iikot siya, mga kapatid. Naghahanap siya ng tao na kanyang malilinlang, ng kanyang masisilo, mga kapatid. Kaya pag tayo may ginagawa, bagay man kumakain, umiinom, ano mang inyong ginagawa, yun yung word ang maganda. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen po ba? Whether you go somewhere, you speak, or you do, or you make an example in everything we do, we should owe it to the Lord. Palaging sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ang hirap, mga kapatid, magbunga ng iba sapagkat maging sa sarili nila, mayroong sariling battle. Alam niyo ba yan, mga kapatid, na ang battle ay nasa sarili minsan? Kapag hindi mo naakay ang sarili mo, hindi ka makakaakay ng iba. Amen po ba, mga kapatid? Again, is it profitable or upbuilding? Sa verse 23, chapter 10, verse 23, 1 Corinthians, all things are lawful. Sinabi kanina, all things are not expedient, but all things lawful. Kung lahat ba'y profitable, pro-building ba yan? O upbuilding ba yan? Nakapagbibigay ba yan ng paglago sa kapwa mo? Let's always think about it. Yung sasabihin ba natin, magbibigay sa kanya ng luwag, o papatulan mo lang, mga kapatid? Minsan nag-uusap kami ng district presbyter natin. Minsan may mga tao talaga makatwiran. Alam mo yung nasukul mo na, ayaw pa rin umamin. Meron kasing motto. May mga motto. Pag ikaw ay nahuli, wag na wag kang aamin. Tama ba yun? Pag ikaw ay nahuli, wag na wag kang aamin. So, may mga tao na kapag nahuli mo na, ayaw umamin. Naghahanap ng, ang tawag dyan? Ang tawag natin, lusot. Naghahanap ng lusot. Ng exit. Nag-uusap kami ng presbyter natin. Sabi niya sa akin. Sabi ko, alam mo sir, huling-huli na eh. Umi-exit pa. Ano mo sabi sa akin? Ng presbyter natin. May wisdom din, sabi niya. Pag may umi-exit, huwag mong harangan. Palabasin mo. Kasi magbabanggaan kayo. Tama yun. Kahit alam mong tama ka at mali siya, pag umiis ka po siya, huwag mong, tatakas ka pa. Huling-huli ka na. Hayaan mo siyang tumakas. Kasi kung habang binabara mo siya, lalo kayong magkakainitan. Lalo kayong hindi magkakasundo. At least, alam niya na umi-exit. Alam mo na umi-exit siya. Kita mo na siya eh. Pero binigyan mo siyang daan. Di walang gulo. Amen. Kapag tayo nasa argumento at alam mong tama kayo, pag umi-exit na, hayaan mo na. Alam niya na yun, na alam mo, na nahuli mo na siya. Pero exit naman, sige. Go ahead. Di payapa ang buhay mo. Makakatulog ka ng maayos. Siya hindi. Alam niyang nahuli mo siya eh. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin? So let's live peacefully. Maiksi lang buhay. Kaya magpa-check up kayo mamaya ng dugo. Saka ng blood sugar niyo kay Sister Jenny. Maiksi ang buhay, mga kapatid. Kailangan natin maging masaya.
sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating pahirapin ang ating buhay sa paglilingkod. Pag nakita mo nagkasala at ayaw humingi ng tawad, go ahead. Exit. Pero yung mga taong nahuli mo na, at doon mismo, na-realize niya na mali pala siya, magsisisi ng kanyang kasalanan, ang langit ay nakahandang magpuri, mga kapatid, para sa isang tao na nagsisisi ng kanyang kasalanan. Amen po ba? So, let them exit. Huwag na natin silang pigilan. Exit lang ng exit. Pero yung mga taong totoo, titigil yan dyan, sasabihin niya, salamat, na-realize ko mali ako. Tutulungan siya ng Panginoon, ibabangon siya ng Panginoon. Di ba? The righteous falleth. The righteous falleth 7 times and he riseth up again. May wisdom pala doon. Kinig po kayo. The righteous falleth 7 times and he riseth up again. Ibig sabihin, yung natitisod, matuwid. O matuwid ka man, natitisod ka rin. Ang problema ganito, lahat tayo natitisod, matuwid o hindi. Makinig kayo, matuwid o hindi natitisod. Tama? Pero ang bumabangon ay ang, kaya yung hindi na bumabangon, ano? Tamad? Hindi. Yung hindi na bumabangon, ano? Walang pasok? Patay na? Hindi. Kasi ang sabi dyan, the righteous, ang subject ay yung righteous. The righteous falleth 7 times, but he riseth up again. Kasi righteous nga siya, bumabangon siya ulit. Pag natitisod siya, pag na-offend siya, bumabangon siya ulit. Tumatayo siya ulit. Binabalik niya yung composure niya, mga kapatid. Lumalakad ulit siya, natitisod na naman, bumabangon. Kasi matuwid siya. Pero yung taong hindi matuwid, pag natisod, tuloy-tuloy yan. Hindi na babangon yan. Sige na, bangon ka. Ayoko na bumalik sa church ninyo, mga plastic kayo. Ganyan. Ayoko na magsimba sa inyo. Ganyan yan, mga kapatid. Marami nang sinasabi yan. It's because, that's the wisdom, mga kapatid. Kaya nga yung mga bumabangon ulit, yung nakaka-recover ulit, because they are righteous. Minsan na-offend tayo kahit tama yung ginagawa natin, nasabihan tayo ng hindi maganda, na-offend tayo. Pero walang puwang dapat sa iyo na ikaw ay manatiling lugmok. Kasi kung talagang righteous ka at tama yung pinaglalaban mo at tama yung ginagawa mo paglilingkod sa Panginoon, ibabangon ka ng Panginoon. Kasi matuwid yung puso mo. Pag hindi matuwid at liko yan, habang buhay ka na dyan. Kaya mga nagbabackslide, mga kapatid, hindi naman sa pag-ano, pero may katwiran sa kanila eh. Kaya lang, ayaw lang nilang paglabanan, mga kapatid. But if you remain righteous in the sight of God, tutulungan ka ng Panginoon bumangon, bumalik, at maibalik yung relasyon mo sa Panginoon. And you can still be stumbled next time. Pero ngayon lang, paulit-ulit lang yan. Habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, meron tayong katitisuran dinadaanan. Pero huwag tayong matakot, mga kapatid. Na-overcome na ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Sa ating pagtitiwala sa Kanya, tutulungan tayo ng Panginoon. That's why, brothers and sisters, abide in Jesus. He is the only one who can make us fruitful, especially in spirituality. Before I end, let me tell you this. That when Joseph resisted Potiphar's wife, Joseph could choose sin at that time, but he proved that being godly is not determined by the way they talk, but by how they walk. He was blessed by God because he chose character over compromise. Even Paul, he knows the danger waiting for him at Jerusalem. But he chooses to go instead looking at the importance of unselfishness in the ministry. Alam ni Apostol Pablo na pag umuwi siya doon sa lugar na yon, he will be captured. Huhulihin siya, ikukulong siya. Pero nagtuloy pa rin si Apostol Pablo because of the unselfishness in the ministry. That's one of the quality that this person is really choosing character, abiding in Christ, compared to abiding his own will. We too can have this unselfish character that produces the glory for God.
Again, brothers and sisters, this message might not be so powerful as you hear it. But when I meditate a while ago in the office, mga kapatid, sabi ko, Lord, this message is not something that we can get up in our chairs. This is not something that we can shout. This message is something that we can just observe and hear. Lord, I pray. Sabi ko sa Panginoon kanina, I pray. Whatever happened into this message, I want this message, Lord, with your help, to go sink to the hearts, hallelujah, and soul of men. Because one day you will come back, Lord, and you will ask us of the fruit, not of the things that you have provided. Hahanapin mo sa amin ay ang bunga namin, hindi ang mga bagay na binigay mo. Kaya Panginoon, dalangin ko, ng bawat isa sa amin ay maunawaan na ikaw ay naghahanap ng bunga sa araw na ito. Mga kapatid, this is the message of the Lord today. And I want you to go home thinking of everything that I have said. Isipin niyo, how can I bring fruit to the Lord? How this life, paano ang buhay na ito ay magbunga din ng buhay sa harap ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ay dapat ingatan sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ng buhay o nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. May I ask everyone to please stand today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, glory to the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. And today I would like to pray for you. Let's come to the altar of the Lord. Hallelujah. Let's come to Him and ask Him to help us na magbunga tayo, mga kapatid. Let us ask the Lord of His kindness, mercy. Hallelujah. He is always with us because He wants us to have fruit. Gusto ng Panginoon na tayo maging mabungahin. Hallelujah. Kaya ang Diyos, hindi tayo iniwan kailanman. He is the husbandman. He is the vine dresser. He is the one who is maintaining our life. He's the one maintaining our relationship. Hallelujah, with God. Kaya mga kapatid, I request everyone, let's come to the Lord. Let's come to the vine dresser. Hallelujah. Let's go to the maintenance of our fruit. Hallelujah. And that is our Jesus Christ, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesus, ang siya nag-iingat sa atin. Let's come to Him. Hallelujah. Hallelujah. And ask Him to help us na magkaroon ng bunga sa ating pong mga buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.